Kilala siya sa maraming pangalan, ang babae sa kabaong na salamin, ang natutulog na dilag, ang pinakamagandang mommy sa mundo, at ang pinakamahusay na napreserbang mommy sa mundo. Sa kanyang kamatayan, siya ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa buhay. Libu-libong bisita bawat taon ang dumadagsa sa mga katakom ng Sicilian para lamang makita ang kanyang maliit na katawan. Halos 100 taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, namatay siya dahil sa pulmonya na dulot ng Spanish flu 1 linggo na lang bago ang kanyang ikalawang kaarawan noong 1920 sa kasalukuyang panahon. Halos walang nagbago kay Rosalia. Nakasara pa rin sa loob ng kanyang maliit na kabaong na salamin at parang natutulog lang si Rosalia, ang kanyang maliit na ulo ay nakausli sa ibabaw ng isang kumupas na kumot na seda. May mga kumpol ng blonde na buhok pa rin na dumadaloy sa kanyang mga pisngi at isang laso na seda ang mahigpit na nakatali sa kanyang ulo. Ang tanging tanda ng paglipas ng panahon ay isang nag-aalis ng oksihenasyon na anting-anting ng Birheng Maria na nakapatong sa kumot ni Rosalia. Ito ay sobrang kupas na halos hindi na makilala. Ito si Rosalia Lombardo, ang sikat na mommy ng bata. Sa loob ng 100 taon mula nang siya ay mamatay noong 1920, si Rosalia ay naging habi sa kaalaman ng Sicilian. Ikinukwento nila ang isang batang ipinanganak na mahina, na nagtiis ng hirap sa kanyang naging sakit at karamdaman, sa kanyang maikling buhay sa mundo, kisa sa ibang karamihang nililkha sa mundo ng Diyos. Sa ay namatay, ang kanyang maagang pagkamatay sa edad na 2 ay nag-iwan sa kanyang ama ng matinding kalungkutan. Dahil hindi nila matanggap mawala ng anak na babae, humingi ng tulong ang ama ni Rosalia sa embalsamador na si Alfredo Salafia. Hiniling nito na gusto nilang mapanatili si Rosalia at maging mukhang buhay ito sa kanilang paningin, magpakailanman. Ang naging resulta ay isang himala. Sa pamamagitan ng proseso ng embalsamador ni Salafia, si Rosalia ay perpektong napreserba. Dahil nababagay sa kanyang bagong estado ng immortalidad, siya ay inilagay sa loob ng isang kabaong na salamin at inilibing sa loob ng mga Capuchin catacomb ng Sicily. Tunay nga, ang katotohanan tungkol sa buhay ni Rosalia ay nawala na sa paglipas ng panahon. Ang ilan ay nagsasabing siya ay anak ng isang mayamang maharlika sa Sicilian, isang general sa militar ng Italiano na nagngangalang Mario Lombardo. Ang general, ayon sa alamat, ay nais na mapanatili ang kanyang nag-iisang anak na babae, magpakailanman. At dahil dito ay nakipag-ugnayan siya kay Alfredo Salafia upang imbalsamahin si Rosalia. Walang kilalang mga larawan ni Rosalia na buhay o anumang opisyal na dokumento na nagpapatunay kung sino talaga ang kanyang mga magulang. Noon nga ang embalsamador na si Alfredo Salafia ay agad na nagsagawa ng pamamaraan para mapapanatili si Rosalia na sariwa magpakailanman. Sa paningin ng kanyang ama, pati na sa karamihan, sa loob ng halos 1 siglo, ang eksaktong formula ay nanatiling misteryo hanggang sa namatay si Salafia. Kasama nitong dinala ang sekreto ng formulang iyon sa libingan ni Salafia. Noong 2009, isang biological anthropologist na nagngangalang Dario Piombino Mascali ang nakatunton sa walang hanggang formula na ginamit sa bata sa pamamagitan ng mga ibang pang nabubuhay na tinuruan ni Salafia. Natuklasan nila ito at kabilang na nga sa mga kemikal na iyon ay ang formalin, zinc salt, alcohol, salicylic acid at glycerin. Ang kombinasyon ng alcohol at mga kondisyon ng klima sa loob ng mga catacomb ay maaaring magpatuyo sa katawan ni Rosalia. Ang glycerin ay magpapahintulot sa katawan na maging mommy at ang salicylic acid ay pumigil sa paglaki ng amag. Ang mahiwagang sangkap ay zinc na nagbibigay para tumigas ang katawan nito. Dahil sa halos perpektong katangian ng katawan ni Rosalia, inangkin ng ilang mga nagdududa na ang totoong katawan ay pinalitan ng isang makatotohanang replika ng wax. Ang ganitong teorya ay naging isa sa mga paksa ng isang dokumentaryo ng History Channel noong dekada 2000. Dito, dinala ang mga kagamitan sa X-ray sa mga catacomb at ang kabaong ni Rosalia ay unang beses na na-X-ray. Hindi lamang nila natuklasan ang istruktura ng kalansay, kundi pati na rin ang mga organo nito na buo pa rin. Perpektong nakikita ang kanyang utak, lumiit lamang ng 50% dahil sa proseso ng mummification. Noong 2009, isang dokumentaryo ng National Geographic ang nagpagawa ng MRI sa katawan ni Rosalia, na nagresulta sa mga unang 3D na imahe ni Rosalia sa loob at labas.
Kinumpirma ng MRI na lahat ng kanyang mga organ ay buo pa rin. Ipinakita rin nito ang kanyang mga braso sa kanyang tagiliran. Walang sino man ang tumingin sa ilalim ng kumot na nakatakip sa katawan ni Rosalia, maliban sa mga sumuri. Simula nang siya ay isara sa loob ng kanyang kabaong 90 taon na ang nakalipas. Ang perpektong mommy ni Rosalia ay nagpapakita ng pagkamangha ng mga tao tungkol sa buhay at kamatayan. Dahil ang kawalang muwang ng batang paslit ay walang hanggan na nakapirmi sa mundo, ang kalidad ng kanyang kagandahan ay nakakakuha ng imahinasyon ng henerasyon. Ang kanyang labi o katawan ay tumatanggap ng mas maraming bisita kaysa sa ibang mommy sa catacombs. Maraming artista ang gumamit kay Rosalia bilang inspirasyon sa paglipas ng mga taon. Simula nang mabuksan ang mga catacombs sa publiko, nakilala siya bilang pinakamagandang mommy sa mundo. At natanggap pa ang palayaw na Sleeping Beauty of Palermo. Girl in the Glass Coffin. Pinakamagandang mommy sa mundo at ang pinakamahusay na napreserbang mommy sa mundo. Sa ngayon, ang kanyang maliit na kabaong ay isinara. Dinisenyo ito upang harangan ang anumang bakterya o fungi. Pinoprotektahan din nito ang katawan mula sa mga epekto ng liwanag. Sabi ng paleopathologist na si Dario Piombino Mascali, ngayon, umaasa sila na titigil na ang mga turista sa paggawa ng mga walang batayan na kwento tungkol kay Rosalia Lombardo. Maari niyong bisitahin ang kanyang mommy sa halagang €3. Upang kayo ay makapasok kung saan siya pwedeng tingnan, siya ay nakalagak sa isang bagong lalagyang salamin na puno ng nitroheno na idinisenyo upang protektahan ang mga labi ng batang babaeng ito mula sa oksiheno, liwanag, at maging sa mga turista na maaaring bumisita roon. Ikaw ba? Nakakita ka na ng totoong mommy? Kung hindi pa, bisitahin niyo lang si Rosalia. O kayo mga ka-reaction, anong masasabing nyo dito? Mag-react na! Palambing naman, paki-like at subscribe nyo naman ang channel na ito para sa iba pang videos. Salamat!